So panglimang topic natin, DDS, mga DDS vloggers din po. Mga DDS hindi na din po naniniwala dito sa sinasabi ni Maharlika eh. Kanina, napanood ko si Banat Bay. Napanood ko, mismong siya ang nagsasabi, anak ng tinapa na yan, ilang beses mo na kaming pinaikot. Oh, sabi ni Banat Bay, sa simula't simula pa lang, eh, hindi na ako naniniwala dyan sa ano na yan eh. Sa pulburon video na yan eh. Walang katotohanan yan eh. Oh. Walang katotohanan. 'Di ba? Mga kababayan. Kasi paikot na lang po mga bossing eh. Paikot na lang po. Para sa vlog na lang po. Mismong si Banat Bay ha. Oh. Dahil etong si Maharlika mga kababayan, ang sinasabi niya, sinisigaw niya doon sa kanyang vlog. Kumbaga kumbaga DDS eh, 'di ba? Pangulong Duterte, ganun eh. So, kaya ako naniniwala ako na madami pong mga DDS na hindi din naniniwala dito kay Maharlika. Siguro kaya dumadami o tumataas yung views niyan, mga bossing, napagkakatuwaan na lang po siya. Natutuwa sa kanya siguro dahil ano naman kayang paninira ang sasabihin nito. Ano na naman kayang mga pagsasasabi nito na walang katotohanan, no? Sabi ni Rosalie, bangit, gandang umaga Mark, nainis sila di sila pinapansin ni PBBM kaya kung ano-ano na lang na paninira ang ginagawa nila. Ako lang ba o talagang napuputol ang audio mo, Sir Mark? Hindi ko po sure kung ano, pero dito sa akin tuloy-tuloy naman po, ma'am. Mga customer niya, mga vloggers. Pero hindi lahat ng mga Duterte vloggers ay naniniwala po, mga kababayan. Unang-una na diyan ha. Oh. Unang-una na diyan si Banat Bay. Mga kababayan. Unang-una na si Banat Bay. Wala na kasi silang ma-content. Sabi. Wala na kasi silang ma-content. Si Maharlika kailangan niya ma-content ng kung ano-ano para hatak ng views. At isa pa po na nararamdaman na din siguro ng mga DDS vloggers na wala na eh. Bumagsak na lang ang views nito nung mga nakaraang buwan, nung Pebrero at March. Kaya ibinalik na lang po yung pulburon video issue nila. Na hanggang ngayon wala pa din maipakita. Na hanggang ngayon ganito pa din ang sistema. Yung sistema na yung sistema ng tawag dito? Sistema ng views na lang po, mga kababayan. 'Di ba? Sabi ni Benjamin Paler, oy Benjamin, wag ka yoyoko ha. Pagka nagbasa ka ng text, wag nang pababa, no? Ganyan na lang. Kasi po, kumbaga, kapag nakaganyan ka, medyo hahaba ang buhay mo. Pag nakayuko, ay wag. Wag, okay? Payong kaibigan lang, kahit alam namin na, alam mo yun, na hindi ka pabor sa amin, o hindi okay sa'yo yung mga sinasabi natin. Pakinggan natin, basahin natin sinabi ni Benjamin Paler. Bakit ayaw kasuhan ni Baby M, ayan, si Maharlika? Bakit ginagamit si Abel at Quiñones? Ito yung masasabi namin dyan, Benjamin. Bigyan mo kami ng patunay, no? Bigyan mo kami ng patunay na si BBM, si PBBM, or si First Lady Liza Marcos, yung nag-utos dyan sa dalawa na yan para kasuhan. Pero kami, kaya naming ipaliwanag kung bakit si Abel nagkaso at bakit si Quiñones nagkaso kay Maharlika. Dahil una, kay Abel, doon sa mga vlog ni Maharlika, ang pinagsasabi niya doon is, kumbaga, binigyan ng Rolex, no? Ni Abel, kumbaga, suhol, si Sandro Marcos. Pangalawa, sinasabi na, kumbaga, parang si First Lady, nagpicture, no, mga kababayan. So, sabi ko naman sa inyo, nagluluto ako, mga bossing, Pinapakuluan ko yung mauubos na yung tubig, No, nagluluto ako ng sinigang na baka. Ayan. Dapat sasayaw ako doon, Sir Maynard, no, kapag intermission. So, una, bakit si Abel nagkaso?
sabi ni Maharlika na sinusuhulan ni Abel Bacudio si Sandro Marcos ng Rolex o sinuhulan. Pangalawa, sinabi pa ni Maharlika na nagpicture si First Lady para doon sa pamilya ni Abel Bacudio. O yan kung bakit si Abel ang nagkaso. Pangalawa, kay Quiñones naman po, tinatawag niyang scammer. 'Di ba? Tinatawag niyang scammer si Puwi Quiñones. So, ang pagbablog niya doon, sabi niya doon mga kababayan is ganito. Si Puwi, no, dahil nga sikat na designer na nagkaso na kumbaga estimated na kumbaga magiging danyos kung sakaling mapatunayan na si Maharlika ay nagkasala, 2 million din. So 2 plus 2 equals 4 million. Si Puwi, bakit si Puwi magkakaso? Kasi ang vlog niya, sinabi niya doon mga kababayan na si Puwi nag-overprice nung mga clothes na dinidisenyo niya sa First Lady. At ang First Lady walang pakialam kahit na overprice yung ibinebenta kasi pera naman daw po ng taong bayan yung ginagamit. No? So silang dalawa daw po magkasagwat, mga bossing, para sa paggamit ng pera ng taong bayan. So yun yung dahilan. Pero ngayon, babalikan kita. Nasaan yung paliwanag mo at yung ebidensya mo, no, na ginagamit ng presidente si Abel Bacudio at si Quiñones para kasuhan si Maharlika? Ayan. O wala. Pag wala. Ganyan. Yung mga basher po mga kababayan, yung mga anti-government na yan, hanggang ganyan lang po sila eh. Pero kapag yung nilapagan mo, nung ganyan, hinanapan mo ng ebidensya, wala na. Hindi na magko-comment, wala nang sasabihin. Or, unok nung tinupo. Apurado ka bro, June 30. June 30 ka pa sasagot? June 30 ka pa sasagot? O ob ka din? Na hindi mo alam lang yung mga pinagsasasabi mo? June 30? Grabe ka naman. Ngayon ka nag-akusa tapos June 30 pa gusto mo sumagot? Ay nako, mga bossing. So yun po kung bakit ko nasabi na mga DDS hindi din po naniniwala dito sa palabas nila na na pulburon video kasi wala na po eh. Laway-laway na lang po, no? Ramdam na din po ng mga DDS na para sa views na lang itong papulburon video nila. So dumako tayo sa pang-anim.